And good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Ngayon ay ikaapat na araw na natin sa ating countdown, 100-day countdown para sa aking 48 years of existence. So, happy birthday ko na. No? Pero matagal-tagal pa, it's February 2 pa lang. Kaya nga, ang araw nito is inikaya tayo na magkaroon ng clarity of vision. No? Clarity of vision. And tulad din ng pagdiriwang natin ng involve, kung kayo ay isang weekend, no, February 1, February 2, ito ay involve celebration o tinatawag din Candlemas o Pista ng Candelaria na sinagawa sa Silang Cavite. Ang ngayong araw na ito ay gusto tayong hikayatin na magkaroon ng malinaw na pangitain. Pangitain ng alin? Pangitain ng hinaharap. But this day, no, nag-asikaso tayo, inayos natin ang kwarto. Although aalas tayo ngayon, papunta ulit tayo ng Taguig. Ah, Naiwan ko kasi yung charger ng laptop ko kaya hindi ako makapagtrabaho dito. So babalik tayo doon, kukunin natin yung charger. And then, of course, we will stay together with Lakay. Kakamustahin natin siya dahil hanggang ngayon may sakit. Although, okay na po siya, no? Yun lang, I just want to make sure na ang kalusugan nila kay ay bumubuti. So, ngayong araw na ito bago tayo mag-vlog, nagsampay tayo ng ating mga nilaban at kinausap natin yung mga tao dito na magkaroon ng malinaw na pag-iisip, no? Magkaroon tayo ng malinaw na plan. Although meron kaming dalawang tao dito, si Chris at saka si Willan, um, they are not technically workers, no? Hindi pa sila workers, but they are volunteer. At alam ko na pag tayo nagtatrabaho, kumikilos, nag-expect tayo ng reward. Sa ngayon, hindi po ako mabuting employer dahil wala akong pampasweldo. Dahil ako man sa sarili ko, ay naghahanap din ng paraan paano kumita ng pera. But then, ang pinagpapasalamat ko dahil kasi meron tayong malinaw na na ways kung paano kumita ng pera. Ito nga yung pagtuturo natin at paglilingkod. Still struggling how to serve people at kung paano tayo kukuha din ng pera, no? Dahil kasi ang paghihilot natin dito sa San Jose del Monte ay libre lang, no? On donation base. Yes, hindi tayo naniningil ng amount ng fixed price, no? Katulad sa mga spa na 350 per hour or whatever, no? Tayo kasi, pag ang tao may sakit dito, ginagamot natin, hinihilot natin. So it's either mamasahihin natin, lalapatan natin ng langis, o bibigyan natin ng mga lamang gamot. So ito ay libre lang. Pero sa kabila na libre yung servisyo natin, yung mga materyales na ating ginamit sa paglilingkod ay ginastusan din natin. So sana magkaroon tayo ng reciprocity, no? Yung may katumbas na maaari ninyong bilhin ang mga materials na gagamitin, tapos maaari din kayo magbigay ng extra na pampalubag loob. So yun yung donations. No? Sa ngayon, ganun din yung ginagawa natin. So, meron tayong product na dadalhin papuntang Amerika. So, binibili ko sila, ginagawa nila yun at binibili ko sa kanila per peraso ng 50 pesos. Pero pag na-ibenta ko sa Amerika, ang mga produktong ito, sana bumili kayo, no? O kaya kung hindi man sa Amerika, ay dito sa Pilipinas, no? Pwede nyo akong message kung yung binibenta ko. Magkakaroon pa rin sila ng commission or percentage of the sales mapupunta rin sa kanila para pareho kami kumikita. No? At yung gusto kong sabihin, dahil kasi nung bago natin tinulungan sila, may nagtanong sa akin na posible ba na sa pagpapagaling ng tao ay mag-offer ka, kumbaga ibigay nila yung bahagi ng buhay nila sa taong ginagamot nila. And ito yung natutunan ko sa Reiki teacher ko na si Lady Caterina Ga ng Maryland, Baltimore, or Baltimore, Maryland. I don't know, kalimutan ko kung ano ba talaga. Basta sa Maryland siya, na sinasabi na hindi mo pwedeng ibigay yung sarili mong lakas, yung sarili mong buhay. Dapat ay ikaw ay maging channel lang ng energy, no? So, kung sakali man na ikaw ay magbigay ng lakas, ito yung nangyayari.
nagkakaroon ka ng sense na pagod ka dahil kasi ikaw lang ang nagbibigay. At makikita mo yung iba na parang idadamay mo yung ibang tao na hindi naman nangako para gawin din. No? I think bawat isa sa atin ay responsible and accountable to our own words. Huwag mong, dahil kasi sinabi ko ganito, ay dapat yung mga kapatid ko din ay ganon. Hindi po. Meron tayong kanya-kanyang pagpapasya. Lalo na kung tayo ay nasa wastong gulang na. No? Kung tayo ay 21 years old and above. Kaya ito nga yung legal age na maaari ka nang pumili, maaari ka nang magdesisyon para sa sarili mo. At minsan, yung salita na binibitawan natin, nakagustuhan natin, ay dumarating siya sa hinaharap ng hindi inaasahan. Like yung pagkapagod, magkakaroon ka ng burnout and everything, and so on and so forth, no? Kaya nga, hanapin natin ang mga bagay na mamamotivate tayo. Yung tipong ginagawa mo ang isang bagay para masaya ka. Kasi kung napipilitan ka lang, nasasakripisyo mo ang mga bagay-bagay sa sarili mo, eh, obligasyon siya. Medyo mabigat, no? Tayong lahat, may kanya-kanya tayong obligasyon. Halimbawa ako, obligasyon ko magbayad ng kuryente. Mabigat ng tubig, mabigat, internet, mabigat. Pero umaasa ko, kahit binabayaran ko to, ito ay magsaserve din sa akin. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito sa San Jose del Monte, no? May mga taong nagbabayad sa tubig pero wala namang tubig. So ibang issue to. Kaya hinihingi ko sa pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, na sulitin naman po ang serbisyo ng patubig dito sa ating lungsod. But this is a different topic na dapat ay hindi ako kasi mamamayan din ako. But I express yung aking sentimiento patungkol sa ganitong usapin. So mga kalahi, sana magkaroon tayo ng malinaw na pangitain na kung ano ang ikaliligaya natin. Huwag tayong maging ipokrito na masaya kang mapaglingkuran ang iyong pamilya tapos pagod ka. Ang naituro ko kahapon, no, parang if we are on legal age, we are only bound to serve our parents, ang iyong nanay at iyong tatay. Hindi mo na obligasyon na tulungan pa ang mga kapatid mo. Lalo na kung ang kapatid mo ay may mga asawa at anak na din. So sila na ang may pananagutan sa kanilang pamilya. Oo, maaari ka pa rin tumulong sa kanila, pero hindi yung buong buhay mo ilalaan sa kanila. Tulad ko, ako ay walang asawa at walang anak. Hindi porket wala akong anak o wala akong asawa, ay kailangan yung perang pinagkakitaan ko ay ibibigay ko sa kanila. Unfair naman yun, no? I deserve to use the money that I earn to make me happy. At nagiging masaya ako sa pagtulong sa ibang tao, sa akin, sa mga kapwa natin, no? At yun din, yung tulong ko ay hindi ibig sabihin na habang buhay ko nang gagawin para sa kanila, na magtatrabaho ko para sa kanila. No. No, yung tulong is enough for them to start up, to live their life, no? Kasi nga sabi nga nila, bigyan mo ng isda ang isang tao sa isang araw, kakain lang sa isang araw. Pero kung tuturuan mo sila kung paano mangisda, paano magtanim, paano gumawa ng tinapay, buong buhay nila, sila ay kakain. Yun lang ang tungkulin natin bilang um, uh, hilot binabaylan, bilang inyong gabay, bilang inyong kaibigan. No, hindi ko kayo i-spoilan. I'm here to help, to start up your life. Pero I will not control or dominate your life according to my will. Kasi kayo, naniniwala ako, I still respect yung inyong free will, kung ano yung gusto niyo mangyari sa buhay. At nagpapasalamat din naman po ako sa inyo lahat kasi kahit paano ay sinusuportahan niyo ako. So hanggang dito lang at see you again tomorrow. This is Apadman ng Kanto Kanito ng Munting Agaman nagsasabing, mayari na, pag-asating. Paalam.